Good morning, alas 8 ng Martes, Marso 23, Anyo 2021. At sa umagang ito ay hatid ko po sa inyo ang isang paglilinaw, buhat o galing pa rin sa analysis ni Bob Cauty na nagsasabing ang OCT 01-4 na madalas pong ipinipresenta ng mga land grabbing syndicate ng mga samahan na may claim sa Marcos Gold o wala mang claim sa Marcos Gold, ngunit nagpapakilala sila ay hari, sila ay reyna, sila ay prinsipe, gamit ang OCT 01-4 translated into English in this form. Ito po ay madalas na ipinakikita, pinababasa at laganap sa internet po ang papel na ito o ang kasulatang ito. In fact, ito po ay ginamit na iprinisinta sa korte under LRC civil case number 3957. Ginagamit po yan ng mga Talyano, ng mga akopyado, madrigal, at ilan pa pong mga land grabbing syndicate. Kaya ang pag-aaral po natin dito ay nakatuon lamang po dun sa ilang areas. Marami po, mahaba po yung exposition ni Bob Cauty tungkol dito. Pero sa umagang ito, ay papaliwanag po niya kung bakit dubious, questionable ang paggamit ng mga ibang termino. Una po ay ito, number 1. At sumunod po dyan ay yung tungkol po dito sa Royal Audiencia at yung paggamit ng terminong Royal Crown of England at siyempre itong torrent system. Nakakatawa pala daw ito. Ngayon ko lang nalaman na nakakatawa. Marami pong ginamit na mga termino na hindi po akma sa panahon. Hindi po akma doon sa timeline kung kailan purportedly sinasabing ito ay sinulat. Ito po ay sinulat o nabuo. Ayon dito ay noong January 17, 1764. Now, tungkol po dito kay Prince Lacan Acuña, napag-usapan na po natin yan, na wala pong matibay na historical background, maging itong mga sinasabi na nag-asawa ni na Elizabeth Overbeck MacLeod of Austria, wala po yan, maging itong Hacienda Pilipina. Kung meron man kayong matibay na pantuligsa dito sa analysis ni Bill Cauty, please come forward at atin po yung bibigyan puwang at bibigyan daan. Simula tayo dito. Sinasabi po ni Bob Cauty, yung number one na pinupunto dito, yung paggamit po ng Royal Crown of England General Land Reform 01-3-1764. Sinasabi po niya dito, wala pong ganyang termino na ginagamit sa anumang mga formal undertakings. Ang term na Royal Crown ay hindi po ginagamit noong panahon na yon. Dahil ang paggamit lamang po, ay nakatuon lamang sa the crown. O wala pong Royal Crown. At least, the Act of Union in 1707, the British monarch was, at that time, the King of England, tatlo po yan, Scotland, England, Wales. The term Royal Crown of England is a glaring anachronism. Wala po sa hulog pagdating po sa timeline. Was not in use for several centuries before the dating of the document. Yung paggamit po ay hindi po akma doon sa panahon ng sinasabing itong dokumentong ito ay inilabas. So the figure which follows Royal Crown of England 1767 is explained. The British, or to be more accurate, the East India Company departed Manila on the 29th of March 1764 after handing over the reins of Manila to Francisco de la Torre, who would be followed as governor by Jose Raon, whose name appears in the bottom of the translation that Italianos presented to the court several centuries later. Next,
Ito naman pong paragraph na ito, sinasabi, entered pursuant to decree of 01-4 protocol by virtue of supreme order of the Royal Crown of England and in accordance with the order of Royal Audiencia de Manila on 17th of January 1764. So sinasabi po ni Bob, itong paragraph na ito, this one is very problematic dahil nga British monarchs do not issue supreme orders. By virtue of supreme order, ay wala po palang ganyan. Simply, to put it simply, sinalagay lang just orders. Orders lang, walang supreme. So this should read by order of the crown. Kung tutuwirin ito, kasi wala nang, hindi rin ginagamitan ng royal eh. By order, kung tutuwirin niya yan, by order of the crown or by order of His Majesty King George III. Yan, mali na naman yan. Pangalawa, the inclusion of Royal Audiencia, kapansin-pansin din pa. Pagsama o lagay ng Royal Audiencia, kapansin-pansin dahil mga panahon na yun, isang miyembro lang ng audiensya ang hindi nakulong. Yung the rest, apat yan, yung tatlo ay nakakulong. So wala pong nagfa-function na korte. Sabi dito, at the time Manila was administered on behalf of the East India Company by a four-man council, while it is not entirely impossible that Drake signed under the authority of the notionally still existent Royal Audiencia, unlikely but vaguely possible. Posible pero malabo. Kaya nga niya kasi wala pong bumubuo ng audiensya. Kung yan ay four-man council, yung isang miyembro po, yung tatlo po ay nakakulong. Nakakulong. Kaya malabo pong mangyari na nagkaroon ng quorum, kumbaga. No? So, ito pang kapuna-puna rito, itong paggamit ng Royal, tapos na tayo dyan, tapos Philippine Islands, ay yung paggamit po ng salitang torrent system. Ayun, torrent system, nakalagay po doon sa papel. Bakit? Sabi niya, dahil the torrent system originated in Australia. It is named after Robert Torrens, who was born in 1814. Very, kumbaga, nauna ang paggamit ng torrent system noong 1764 kaysa doon sa kapanganakan nung kung kanino ito pinangalan. Yung terminong torrent system pinanganak ng 1814 Paano nagamit ito noong 1764? So, yan po ang faulty. Faulty na naman yan. Ngayon, tungkol naman po doon sa panukatan, yung unit of measurement na ginamit, napansin daw po niya rito, pinagsama o pinaghalo yung kilometro, hektarya, at yung paggamit ng square nautical miles. Ikaw dapat metric o yung isa pang uri ng measurement na gumagamit ng milya, American style. So sabi niya rito, the reference to kilometers and hectares is rather odd for a 1764 document. And notice that mixing non-metric pala, and metric measurements like square nautical miles is not best practice. It predates the first adoption of the metric system by France in 1799. Unang ginamit ang metric system noong 1799 lamang ng Fransya. Pero tayo nakatingin sa isang dokumentong 1764. So, hindi na naman akma doon po sa timeline. So, by several decades, its adoption by Spain by nearly a century, tagal pa, 1800 pa nung in-adapt ng Spain.
who introduced it to the Philippines in 1860. And its adoption by the UK by 2 whole centuries. It is either a case of remarkable prescience by Dawson Drake or the document is fraud. Sabi, magaling pa yata kay Nostradamus itong si Dawson Drake. Hindi pa nakikilala. Hindi pa nakikilala si Torrens, hindi pa pinapanganak, ginamit na. Hindi pa ginagamit yung metric system, ginamit na doon sa dokumento. So, very likely, na ang dokumentong ito ay talagang fraudulent. Gawa lang. Gayon man, may mga sindikato na gumamit nito at marami pong naloko tungkol po dyan sa pagpapakilala nila na sila ang may-ari ng Pilipinas dahil ayon sa kanila, the one who owns the land owns the gold. Yan po ang premise. Kasi sabi nila, wala yung Marcos Gold na yan. Dahil lahat ng mga gintong nakabaon dito sa Pilipinas ay amin. Dahil kami ang tagapagmana. Kami ang may-ari ng Pilipinas. By the way, ngayon darating na Webis, pinapabot po namin ang panyaya sa inyo ni Ardo Rey, ni Ed Neri, dahil meron po kaming bubuksang panibagong avenue, panibagong daan. Natin pong sisilipin, baka doon po natin makita kung sino po ang dapat managot sa lahat ng mga bagay na ito. Muli, Canton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang umaga.